Naisip niyo na rin bang mag-post ng private messages online para mang-expose ng tao? Customer na hindi pa nagbabayad ng order, kapitbahay na naninira at maraming sinasabi, taong nangutang pero hindi pa nagbabayad, o kung hindi naman ay ex-partner nyo na nagloko. Bago kayo magmadaling magta-type at mag-post ng kung ano-ano, iniisip nyo ba ang possible repercussions ng gagawin nyo? Sa digital world, hindi lang tayo dapat puro think before you click. Kailangan think before you post din. Dahil ang pagpo-post ng pribadong bagay online at pang-i-expose ng tao ay posibleng magsangkot sa iyo sa legal at civil issues. Ano-ano nga ba ang mga legal at civil consequences ng pagpo-post ng private messages and conversations online? Alamin natin yan dito lang sa MIL 101! Ayan talagang usap-usapan lately itong pagpo-post ng private conversation and messages sa social media. May mga dead ba sa issue? Meron din naman nagsasabi na ito ay punishable by law, kaya dapat ay maging maingat tayo. Totoo yan, Prof. Pero hindi lang sa ganong pagkakataon nagiging issue. Sabi nga ang unauthorized sharing ng private conversations ay madalas din gawin ng ibang online sellers or kahit random citizen online. Napakahalagang usapin at talaga namang in na in ngayon sa digital space. Kaya naman yan po ang pag-uusapan natin dito sa MIL 101. At para sagutin po ang ating mga curiosities at katanungan tungkol dyan, makakapanin po natin si Attorney Ellen De Vivar. Good morning po, Attorney Ellen. Si Diane at Profi po ito. Ay ma'am, pa-on lamang po ng inyong audio sa ating pong vMix para po marinig namin kayo. Ayan, okay. Good morning po, good morning. Magandang umaga po, Pilipinas. Good morning, Attorney. Nabanggit nga natin na maingay po ngayon sa social media yung issue ng pag-post at pag-share ng private messages in public nang walang consent ng parties involved. Ito po ba, Attorney, ay punishable by law? Yes, kapag po walang consent at hindi pinahihintulutan ng batas at wala namang investigasyon patungkol sa isang krimen o kaso, ayan po ay magiging punishable. Attorney Ellen, curious lang ako, paano naman po kunwari yung mag-share ng mga private conversations na yon, kunwari mga screenshot, ang kanyang depensa papara rin naman sa akin ito, kumbaga ako rin naman ay naagrabyado. Mga pruweba po ko ito na ako rin ay, kumbaga ay nasaktan. O diba, parang ako ay naging biktima rin dito. Pinost ko sa social media. How do we reconcile that two different, parang magkaibang opinion sa isyong ganon, Attorney Ellen? Doon na po papasok kapag meron na po kayong isinampang kaso. Kung halimbawa nga ang isang participant ay biktima po at nagsampa siya ng kaso, doon nyo lang po dapat maipakita yung mga screenshots ng post. Pero hindi po natin dapat dalhin yan agad-agad sa social media kung wala pa namang kaso. So yun po yung isang exceptions doon na dapat may kaso po, may investigasyon sa criminal case, ganyan, bago po natin siya maibigay. Okay, what could be the case or cases na pwedeng i-file para sa ganitong klaseng sitwasyon? Kasi I understand, on my end, may point of view here, could be libel. Either patutunayan nung accused na walang katunayan, walang ebidensya ito, or nung complainant na totoo talaga yung kanyang sinasabi in good faith. Attorney, ano po ba ang pwedeng ikaso dito? Kapag po walang pahintulot nga nung participants doon sa chat or sa chat conversation, pwede po siyang lumabag doon sa unauthorized processing of personal information under the Data Privacy Act. Ayan. Okay. Or kung makapanira po ito ng reputasyon, pwede po siyang pumasok sa cyber libel. So magiging po siyang oral defamation through online o yun nga, or cyber libel po. Ayun. Okay, sa iba namang konteksto, kasi minsan din, kumbaga sabi nga yung mga online sellers, yung ilang mga may-ari ng negosyo, minsan pinopost din nila yung mga chats nila. Bawal din yun, attorney. Dapat magpapaalam ka rin muna sa mga customer mo. Yes po, definitely. Kasi makapanira na po siya ng reputasyon ng tao. Hindi po kasi pinag-uusapan sa libel kung totoo o hindi yung sinasabi mo. Whether hindi siya nagbabayad or nagbabayad siya, hindi po yun ang issue. Ang issue po dito, yung pinost mo ay nakakasira ng reputasyon ng tao. Then, papasok po yung libel or cyber libel na nga.
Okay, gaano po katindi yung consequences na pwedeng kaharapin dito in terms of the cases? Ilang taong pagkakulong? Ano ang multa? Go ahead, attorney. Okay, so sa data privacy law po kasi may unauthorized processing of personal data, kung hindi naman sensitibo, may pagkakakulong po yan ng 1 to 3 years, multa na 500 to 2 million pesos. Nako. Kapag po sensitibo po yung personal data, aabot po hanggang 6 years yung pagkakakulong at yung multa naman po ay hanggang 3 million pesos. Yun. So, malaki po. Sa cyber libel naman po, pwede pong pumalo yung pagkakakulong more than 6 years. And meron din pong fine or damages kung humihiling po yung tao na naagabyado. Attorney, curious lang ako. Kunwari nga may na-publish na mga screenshot. Tapos ito ay napagpiestahan na ng publiko. Naptala na-share, napag-usapan na nagkaroon na ng mga iba't iba pang mga Nasirang content reputasyon. online. Mas malala ba yung parusa pagka ganon kapag medyo mas napag-usapan na in a wider scale? Because of that posting? Depende po yan, ma'am. Ang issue dito is identified po ba yung taong pinag-usapan? Meron po bang mga sensitibong personal information na lumabas? So, depende pa rin po. So, kahit po napag-testan siya, kung hindi naman po identifiable yung tao or hindi nakilala, parang blind item siya, wala pong nalalabag doon. Pero po kung natutukoy talaga at nakilala ng marami, yung kanyang nakilala siya, then papasok po yun dun sa violations ng mga batas na nasabi natin. So, attorney, dapat ba mabanggit mismo yung pangalan ng tao? Oo. Or as long as the people insinuated na yung mismong pinariringgan or yung blind item na ay itong taong to, that person na pinariringgan could file a case. Ganun po ba? Hindi naman po kailangan na ma-mention yung pangalan. Kung natutukoy talaga na siya na yon, kahit blind item yon, pero tukoy na tukoy mo kung sino yon, then pwede po siyang pumasok Kumbaga sa po, libel. very descriptive na lahat. Talagang, kilala ko na yan eh. Pero ito, ano yung mga practical tips nyo, attorney, para hindi humantong sa mga kasuhan pa, yung mga sa iba't ibang context na rin, nitong pagpo-post ng mga screenshots online nang wala namang consent ng mga parties. Ano yung mga mabibigay ng mga tips? Well, ang may advice ko sa atin is lahat po ng karapatan natin ay hindi absolute yan. So, meron po yung limitasyon. So, before po natin talaga gawin yung mga bagay-bagay, isipin po natin kung makakaapak din siya ng karapatan ng ibang tao. Kasi once na nakaapak siya na ng karapatan ng ibang tao, then hindi na po yan yung tinutukoy mo na karapatan mo. So, hindi po siya absolute, lahat ng karapatan natin. There are some rights na absolute, pero mas marami po yung hindi absolute na rights. Alright, attorney, ano naman po ang dapat gawin kung sila ang mabiktima nitong unauthorized sharing of private conversations? Well, they can go po sa Data Privacy Commission. Actually, they have a website there where you can lodge a complaint po. If you fill out nyo lang yung form, then you can lodge your complaint through online sa Data Privacy Commission. And kapag naman po libelous remarks yan o makapanira ng reputasyon, then pwede po kayong mag-file ng complaint sa police station, sa prosecution office, ayun. I-attach lang po natin yung mga ebidensya natin dun sa complaint natin. Well, attorney, thank you for sharing your insights about this topic. Well, sobrang simpleng bagay man nga po sa atin yung iba yung pagpo-post ng conversations online. May mga pagkakataon na hindi tayo dapat basta-basta nga naman nag-share at nagpo-post dahil ayaw naman natin na humantong ito sa kasuhan pa, Profi? Mga nagpapadala kasi sa emosyon. Anyway, tandaan po natin ano man ang inyong dahilan. Sa pagbabahagi niyan, posibleng magdulot ito ng issue at may masamang kahinatnan. Sabi nga natin, hindi pwedeng puro lang tayo think before you click. Dapat ay think before you post. Gusto nating pasalamatan si Attorney Ellen De Vivar Pasion. Attorney Ellen, thank you again po sa inyo. Thank you so much. Thank you po. Magandang umaga.